weeks ago, nag-upload ako ng video about my first credit card, which is yung BPI Blue Mastercard. As of right now, I think nasa 1,000 views pa lang siya. Hindi pa sobrang dami. Pero may ilan-ilan akong comments na nakita na nag-a-ask sila more on about sa ano yung itsura ng application or mobile app ng BPI when it comes to credit card. And then, naalala ko lang dati nung nag-research ako about sa BPI Blue, yun talaga yung gusto kong malaman kasi wala halos video ng ganun sa YouTube. And so I figured maganda if i-share ko rin siya sa inyo para meron kayong idea if in case ma-approve kayo for a credit card. So in this video, I'm gonna show you guys how the app looks like, paano siya i-navigate, and then tuturuan ko rin kayo about sa statement of account, statement date, due date, and stuff like that. So, if you guys are interested in this video, don't forget to subscribe on my YouTube channel and hit the bell button so you'll be updated every time I post another video. Without further ado, let's get started. Okay, so pinakauna nyong need gawin is magpunta muna kayo sa App Store or Play Store and then i-download nyo yung BPI app nila. So, yung app nila is yung latest one, which is color red siya na icon. And then, sa mga hindi BPI account holder, make sure na mag-register muna kayo ng account sa app nila para magkaroon kayo ng access sa online banking. Pero if meron na kayong existing account sa kanila, like savings account, debit account, actually you don't have to do anything about it already kasi automatically mag-show na yung credit card na dashboard dun sa pinaka-app ninyo. So, kailangan nyo lang i-wait. Kapag na-activate nyo na yung card nyo, guys, usually after a few days, makikita nyo na din yung credit card na option dun sa dashboard ng app ninyo. So, kapag na-register nyo na yung account ninyo, guys, meron na kayong application, successful na lahat. Ganito yung itsura ng mobile app nila. So, sa dashboard, guys, ang pinakauna nyo makikita sa upper part ng screen is yung deposit account. So, ayun yung savings account ninyo, payroll account ninyo. So, as you can see, meron akong dalawang account. Yung sa top part, yun yung payroll account, doon pumapasok yung sahod ko. And then, sa babang part ng deposit section, meron naman yung credit card. So, doon siya mag-show, guys. If meron kayong savings account sa BPI, nasa babang portion lang yung credit card. Ganyan yung itsura niya, guys. Meron siyang customer number. Makita nyo dyan yung parang account number nyo sa credit card line ninyo, and then yung outstanding balance. So, yung outstanding balance, guys, yan yung total na amount na utang ninyo sa credit card ninyo. Okay? In order to get more info about your account, i-click nyo lang yung BPI credit card na dashboard or na tab, and then doon muna tayo sa upper part ng screen. So, nakalagay dyan, BPI credit card, and then ando doon ulit yung outstanding balance, and then meron dyang pay card, pay bills, and then my statements na tab. So, sa my statement, guys, makikita nyo dyan yung history ng statement of account nyo, guys. Kunwari ako, di ba, January ako nag-start na magkaroon ng credit card. So, January, February, March, April. So, lahat ng statement of account ko, nandiyan siya nakalagay sa my statements. And then, pipiliin nyo lang, guys, kung anong month yung gusto nyo tignan. Usually, may option to na month, and then, kapag kinlik niyo yung month na yon, lalabas na yung PDF file ng statement of account niyo. Yung statement of account, guys, yun yung pinaka-bill niyo sa credit card. So, nandoon lahat ng info, yung transaction history niyo, yung bill na need nyo bayaran, due date, and stuff like that. So, yun yung pinaka-resibo niyo, guys. Ganon. Guys, meron ditong statement overview na section. So, sa statement balance, guys, ayan yung pending nyo na bill or yung pinaka-latest nyo na bill na need nyo bayaran. Like, for example, ito, di ba, ang outstanding balance ko, ang pinakautang ko is 10,634. Pero, yung statement balance ko is 9,370. So, ito yung pinaka-bill ko for my latest statement date. So, yung statement date, guys, ganito siya. Kunwari, nakuha mo yung credit card mo, right, this month, October. So, ang statement date ko
every 14th or 15th of the month. So lahat ng mga payments na ginamitan ko ng credit card from October 1 to 14, lahat ng yon papasok sa statement date ko na October 15 or 14. Tapos, usually guys, magka-count lang kayo ng 20 days after statement date. Tapos yun na yung pinaka due date nyo. Yun yung kailan nyo babayaran dapat yung credit card. So, sa akin, right now, ang mga nagastos ko until October 14 is nasa 9,370 pesos. So, ito yung need kong bayaran sa due date ko na November 6, 2023. And then, meron din dito guys nakalagay na minimum amount due. So, in my case guys, sa bill ko na 9,370, ang pinaka-minimum na pwede kong bayaran is 850 pesos. Pero it's up to you. Usually kasi ako, kung ano yung bill ko, yun yung binabayaran ko agad. Hindi ko siya kinakalahati, hindi ko siya wina 1/4, hindi ako nagbabayad ng minimum amount due kasi kapag ganyan yung ginawa nyo, magkakaroon ng interest. Huwag nyo gagawin yun, guys, ha? Pero pag sa times na gipit talaga kayo, okay naman. Pero I do not suggest this one kasi yun, ang laki ng tubo, guys, kapag hindi kayo nagbabayad on time. And usually, yung interest patong-patong yan. So, baka mamaya magulat na lang kayo, ang laki na pala ng utang nyo and then hindi na kayo makaahon, ganon. So, ang credit card maganda talagang gamitin is for buy now and pay later lang. Magka-cash kayo, tapos the next month babayaran nyo rin agad full payment. So, ganun lang guys, para hindi kayo malubog sa utang. And then, dito sa payments part naman guys, makikita nyo dyan yung last payment made. So, yung last statement date ko na September 14, ang total na binayaran ko is 13,169 pesos. And then, binayaran ko siya September 29. Mind you guys ang bill ko dapat dito, ang due date ko is October 5 or 6. Pero, binayaran ko siya September 29. So, ganun ako guys. Hindi kayo nintay yung pinaka-due date ko guys. Kasi, usually, ang pagbayad ko ng credit card is yung second cut-off, second payout namin for the month. So, kung meron na akong pera right now, ibabayad ko na siya kagad. Hindi ko na hihintayin yung due date. So, ayun, hindi naman ako nagkakaproblema sa pagbayad and everything. And then, sa baba namang part, andyan yung credit card limit. So, kung napanood nyo yung previous video ko about my credit card, alam nyo doon na, nakita nyo doon na 80,000 yung credit limit ko. So, makikita nyo dyan, 18,000 credit limit, and then yung available credit na pwede ko pang magamit is 7,201. And then kapag kapag binayaran ko na tong pending ko, 9,370, babalik ulit siya guys. Magre-replenish agad yung credit card limit nyo. So, after 1 day, ganun. 1 day process lang. And then, sa babang part is makita nyo dyan, credit cards and the customer number. So, click nyo yung BPI Blue Mastercard and then makita nyo dyan yung transactions nyo. Yung mga, kuwari, bumili kayo ng pagkain, dyan nyo makita yung mga payments na ginawa ninyo. Pero guys, I suggest na even though meron ditong transaction after latest statement ganyan, meron kayong transaction history na nakikita, mas maganda na meron din kayong sarili ng tracker para alam nyo kung ano yung alam nyo kung magkano na yung nagagastos nyo. Minsan kasi, after like 3 to 7 days pa nagpo-post yung transaction dun sa account ninyo, sa may history, hindi nyo agad nakikita. So, mas maganda if meron kayong sariling tracker. And then guys, dito lang din ako nagbabayad ng credit card. Since meron nga akong account sa BPI, doon din ako kumukuha ng pambayad ko. Wala naman akong problema. So, kiniklik ko lang tong pay full amount na option dito sa statement overview. And then, automatic na yun guys. Ko-confirm nyo lang yung payment. Ganyan. So, ganun siya kadali, guys. Actually, guys, sobrang ganda ng app ng BPI. Never ako nagka-problem sa BPI. The last time lang is yung, alam niyo yun, guys, yung nag-double posting yung nila, yung mga payments nila. Tapos, parang biglang nabawasan yung pera. Pero, nabalik rin naman agad. So, ever since maganda yung experience ko sa BPI, kaya sa BPI na lang din ako kumuha ng credit card. And yung app nila guys, sobrang daling gamitin.
ang ano niya, smooth lang siya lagi. Although minsan may mga scheduled maintenance, at least nagbibigay naman sila ng prior notice bago nila gawin yun para prepared ka. And then, usually guys, 'di ba? Kunwari, ang statement date ko is October 14. Ang statement of account ko, guys, lumalabas siya agad sa BPI app. Nauuna siyang lumabas sa BPI app kesa doon sa email. Kasi guys, ini-email din nila yung statement of account sa personal email ninyo. Usually, hindi ko pa na-receive sa email. Alam ko na kung magkano yung babayaran ko. Since nandoon din siya sa app, hindi ko lang siya mapakita sa inyo. Kasi usually, hindi siya available kapag mga ganito, madaling araw. Ano na kasi ngayon, 2 a.m. Hindi na-access yung statement of account pag madaling araw. I'm not sure why. Papakita ko naman sa inyo yung pinaka-bill, or parang statement of account. So, nag-email sila sa amin ng statement of account as well. Yung portion lang ipapakita ko, guys, since, of course, sensitive information to. Bank info ko to. So, yung statement date ko, guys, as you know, October 15, ayan na siya, guys. And then, nakalagay yung customer number ko. Usually, may details lang about sa interest and everything. Hindi ko na yan binabasa. Ang tinitignan ko is yung pinaka-statement of account ko. So, nandito yung customer number, yun yung pinaka-account ko. Parang account number mo sa credit card mo, yun yung tawag nila doon, customer number. Statement date, tapos payment due date, which is November 6. And then credit limit, and then total amount due. Usually, kung ano yung nakalagay sa app, nandito rin sa statement of account. And then, nasa babang part naman, guys, yung mga transactions na napasama dun sa bill ninyo. So, kung wari, nag-order kayo Food Panda, nag-Starbucks kayo, nandiyan din siya, makikita nyo, guys. With date and with price naman, or parang amount naman. So, alam nyo kung ano yon, anong transaction yon. Alam nyo ba, guys, merong one time na hindi pa ako nagtatrack ng credit card transactions ko. Nakadepende lang ako sa statement of account. And then, parang feel ko, sobrang laki naman ng bill ko sa credit card. Parang hindi ko naman to lahat ginastos. And then, muntik na ako magpunta sa mismong store nila kasi gusto ko mag-complain na hindi ko naman to ginawa. Parang ang dami ko namang bill. Hindi ko feel na abot naman ng ganun kadami. Tapos, nung nag-backtrack ako, guys, doon ko na-realize na, hala, ako pala lahat ng gumawa ng payments na to. Hindi ko lang napansin kasi hindi na ako nakapag-track masyado ng mga gastos ko and everything. So, ever since, guys, nagtatrack na ako ng mga transaction ko sa credit card para every statement date, tinitignan ko na lang if match yung record ko sa BPI statement of account na transaction history. And then ayun, so far, nagmamatch naman siya. Okay naman. So ayun, I suggest na gumawa kayo ng tracker. Maganda, guys, if Google Sheet nyo siya ilagay. Kasi ako, guys, meron akong planner. Planner ko is nasa Google Sheet. Hindi kasi ako maganda magsulat, and ayoko yung parang nagka-calculator pa ako every time na magbo-budget planning ako, ganun. So, ang ginagawa ko is naka-Google Sheet lahat ng budgeting ko, planning ko, and something like that kasi hindi ako mahilig magsulat. Ang tsaka kasi ng sulat ko. So, ayun, I suggest gumawa rin kayo ng ganong kind ng tracker para alam nyo yun, na ano nyo din, na mamonitor nyo rin kung gaano kayo kagasta sa isang buwan. Alam nyo ba, guys, dun ko na-realize na dami ko pa ng Food Panda purchases every month or every statement date. So, ayun, as much as possible, minimize ko na yung pag-order ko sa Food Panda. So, ayun, guys, ayun lang naman yung BPI app, and I think yun lang naman yung pwede kong ma-share sa inyo. If you guys have any questions, do not hesitate to leave a comment below. Ayun, pinakita ko lang talaga sa inyo kung ano yung itsura ng app para meron kayong idea. Pero, ayun, guys, thank you so much for watching. I hope you subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Bye for now!